So ayun, okay KJX, kung sa akin lahat, maiba muna tayo mga idol, no? So grabe yung hack na nangyari kagabi sa Bybit, no? So kung titingnan nyo, 1.4 billion, no, worth of ETH yung nai-transfer, no, sa ibang wallet. So ngayon, pero ang ginagawa naman ng Bybit is hinahanap nila kung saan wallet yun. Nakikipag-coordinate sila sa ilang security, tapos sa mga friends nila, no, sa ibang mga platform din, no, na kung saan maging aware doon sa itinatransfer na assets, no. Tapos syempre ang sabi naman ng Bybit, no, if ever na hindi mabalik, no, yung mismong nakuha sa kanila, yung na-hack, no, so ibabalik nila, no. Kung kunyari 1.4 billion, ibabalik daw nila yon, bibili sila ng ETH. At ito yung isa sa parang naging ano, no, naging parang nag-news kagabi, na biglaan nag-breaking news na ito yung isa sa pinaka malaking buyback na mangyayari if ever na matuloy ito, mga kapatid, no. So pero ako tinitingnan ko dyan, talagang ano antindi talaga ng hacker, mga lodi, no. Ang hacker is Lazarus Group na naman daw, no. Syempre alam naman natin, Lazarus Group, saan ba nanggaling ang Lazarus Group? Is North Korea. So kilala sila sa cyber criminal, okay? Since 2014, 2016, 2017 nang pumasok yan sa crypto, no. Sino ba yung mga nahack ng Lazarus Group? So si Coincheck, nakalimutan ko yung isang hub, basta hub yung huli nun, and yung syempre Axie Infinity Ronin Network na worth 625 million, Coincheck 500 million, tapos yung nakalimutan ko lang yung parang Coin Hub yata, something na 60 million US dollar, mga kapatid, no. So yan yun. And then syempre after ng Lazarus, after ng Ronin Network, pumasok pa ng COVID dyan, so nang hack din sa COVID dyan. And then ngayon, pinakamalaki ito na worth 1.2 o 1.4 billion US dollar, no. Sobrang ano yan, sobrang laki ng pera na yan. And for me is alarming siya, no. Alarming siya. Kaya kagabi nung 2.8 ang Ethereum, tapos nakita ko biglang parang sakto yun nag-news ako ng Pi Network, biglang bumagsak ng konti, no. Biglang bumagsak. Sabi ko, try ko mag-sell. O ngayon nakapag USDT tayo, and then bumagsak kagabi ulit, and then bumawi pa yun Tapos ngayon biglang bumababa ngayon ng 2.6. So siguro for me, stay muna, titingnan ko muna yung galaw ng market, ano yung mangyayari sa news about Ethereum. Medyo ano yan, magkakaroon ng katulad ngayon, diba? From 2.8 biglang bumagsak ng 2.6 ang Ethereum ngayon. Ganon din ang BTC, no. Tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na step na gagawin ngayon, no. So pero ang pinaka ano ko diyan, syempre kung talagang holders naman kayo, di ba? Yan na yan. Yan na yung isa sa chance. Tingnan nyo kung hanggang saan yung ibababa. Tapos spot trading lang, no. For me, ako good ako sa spot trading muna. Hindi ako mag-future kasi panigurado magiging up and down yan, di ba? And then para dun sa Pi Army, no, kung mapapansin nyo, di ba, nag-post ako sa Facebook na start ng reversal ng 6.66, o di ba, lumipad ng 6.76, di ba? Yun siya. Ganun yung ginagawa namin, mga kapatid, no. Kaya yung sa mga lolo't lola natin sa Pi Army, no, buksan nyo isip nyo. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, makinig din kayo sa opinion ng iba, wag sa opinion nyo lang, no. Tapos gawin yung research yun, no. Tapos aralin nyo kung ano yung mangyayari sa market, di ba, in the future, dahil nasa exchange na kayo di ba? Nasa cryptocurrency exchange na kayo, nandirito na tayo. So hindi lang Pi Network ang makikita nyo dito, no, kundi iba pa. Lalo na yung nilalabas nyo na news na hindi yan ang tunay na price ng Pi Network, dahil nga hindi yan dapat nandiyan sa mga exchange ngayon, no, di ba? Hindi ko alam kung saan nyo kinuha yon, kung anong sa mga nagsasabi na hindi dapat itinransfer muna kasi nga hindi yun yung pinaka presyo ng Pi nyo, di ba? Ano ba naman yan, di ba? Ano yun, di ba? Doon ako nagtataka sa inyo, mga kapatid, di ba? Doon ako nagtataka sa inyo, mga kalolo, kalola, ka-late titos, no? Doon ako nagtataka sa inyo kinukuha yun, di ba? And then mag-open mainnet daw kayo, no? May sarili daw kayong basta platform. Sige, okay lang yun. Pero again, no, hindi tataas ang isang value ng coin kung walang investor. Kung walang investor yan, zero value yan. Okay? Tandaan nyo yan. Kung hindi yan gagamitin, walang kwenta yan, zero value yan.
Okay, yun lang yun. Ganun lang kasimple yun, kapatid. Okay, yun lang sa akin, ha, KGX. At ingat sa mga traders, no? Mag-check lagi ng news, no? Yun lang yun para sa akin, para at least kahit papaano maging aware, no? Hindi tayo malate kung ano ba yung mangyayari, 'di ba? Para at least maging aware tayo, alam natin kung paano tayo maghanda, 'di ba? Mas maganda na yung ready. Okay, yun lang sa ngayon, KGX. At magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga pumasok sa group natin, so lumipad yan kagabi doon sa Telegram, hindi na yun. Bigla yun yung hindi lang natin napipredict, yung bigla ang crash na ganyan, di ba? So yun, sa mga gustong pumasok sa Telegram, gamitin lang yung link natin sa description, tapos PM nyo ako sa Telegram, tapos ibibigay ko sa inyo yung yung requirements natin. So syempre importante dyan, dapat under kayo ng link natin sa BitGet. Saludo.